Kung maalala nyo mga riders, nakapag-review na tayo nito sa Rusi Halang Kalamba na Sparkle 150, di ba? Pero na-fake ako eh. 125 po pala to. Siyempre, ibugot natin ng review itong Sparkle 125 ng Rusi. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by. Habang iniintay natin yung dalawa pang bago motor ng Rusi, yung Rusi Ultra 125, yung mala XRM na formang motorsiklo, at yung upgraded version naman ng Rusi Passion na inaabangan natin yung FI version niya. So, habang wala pa nga, dito tayo kay Sparkle 125 na version 2. Sa totoo lang, medyo nalilito tayo eh, kasi halos pareho lang naman sila dun sa 150cc na Sparkle, di ba? So first time natin makita itong 125cc version 2. Siguro maganda gawan natin ng bukod na vlog yung comparison ng 150cc na Sparkle at saka itong 125cc. For the meantime, dito muna tayo mag-focus sa 125cc. Kilalanin natin siya mabuti. Pakita ko lang muna po itong unang version ng Sparkle 125 mga riders. Marami pong kulay ang available dito. Ito nga pong cyan blue. Meron din po itong white, black, red at saka gray. And then naglabas nga po ng bagong model ngayong 2025 itong kulay black. So combine po siya sa kulay gold na decals. Malakas talaga ang dating kapag glossy black. Then itong uso ngayon na kulay eh, kino-combine siya sa kulay gold na decals, di ba? Okay, sa lighting system ganun pa rin, hindi na bago yan. Naka-split type po sa kanyang headlight and then mahaba yung kanyang DRL, nakadugsong na po yung kanyang turning signals dito sa taas. And then full LED yan syempre. Ganun pa rin naman po ang forma dito sa taillight. Meron siyang dalawang letter P na magkabila, di ba? And then nasa gitna po yung kanyang stoplight. Ito naka-vertical. At nakabukod po yung kanyang turning signals na flexible na naka-LED rin po mga riders. Then syempre meron po yung plate light na LED rin. And then reflector sa gitna. Then medyo mahaba rin naman yung rear fender. Sa overall color niya, dalawang kulay lang talaga makikita natin. Siyempre, yung glossy black saka gold. Sa front tire naman po, tube type pa rin mga riders. Sana ginawa ng tubeless, di ba? Dahil naka-mag wheels naman. Then 80 by 90 by 14 po ang size ng gulong dito sa front tire. Wala rin na bago sa kanyang braking system. Dito po sa front brake, single disc na meron pong speed sensor, dual piston caliper, and then telescopic fork na front suspension na meron pong mark ng Rusi. Yan, di ba? Hindi nyo kayang burahin mga riders. Naka-emboss siya. Hindi ho siya sticker or decals. And then dito naman po sa rear tire, meron po siyang size na 90 by 90 by 14. At yung kanya pong mag wheels panalo, para siyang paan ng spider, di ba? Siguro mas astig kung ginawa itong pure black, di ba? O kaya pure gold para mabilis mag-groceries. And then dito po sa air hugger, stable siya mga riders. Kita nyo yung kanyang brace, oh. Baka lang ginamit. Yung rear brake, siyempre drum pa rin po mga riders. Single-sided shock naman po sa rear suspension. Then, meron pa rin po siyang kickstart mga riders. Then, medyo maliit po yung kanyang air filter box. And then, sa gear oil capacity, nasa 100 ml. And then, ang tibay din po ng pagkakalagay ng muffler, di ba? Maganda yung brace niya, bakal mga riders. So, hanggang sa heat guard niya, hindi nyo man lang mauga. Oh. Pero plastic po yan. Then, stainless na mga bolt. Okay, round shape din naman at bulky yung kanyang muffler. Then, 800 ml po yung kanyang engine oil capacity. Then, sa kanya pong foot peg, aluminum, medyo maiksi lang, pero magaspang naman siya, hindi na kailangan ng rubber. Kakapit na yung sapatos natin dito.
Sa engine specs, 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, fuel injected sa fuel supply system, and then air cool po sa cooling system, 125cc displacement. Meron po siyang maximum power na 8.7 horsepower at 7,500 RPM and maximum torque of 9.5 Nm at 6,000 RPM. And then pure digital po sa instrument panel. Then meron po siyang dalawang button na select and set. Sa switches and button po, meron siyang passing light dito sa left side. Then high beam low beam sign. Hazard lamp meron po. Horn, turning signals. Sa kabila naman meron po siyang kill switch engine. Electric starter push button. And then meron pong switch yung kanyang DRL at headlight. Then switch off, nasa pinakailalim na. And then yan, manual key pa rin po sa ignition system. Meron siyang dalawang malalaking packet. And then USB ready na charging port. At meron pong utility hook dito sa gitna na meron po siyang lock mga ka-riders. So hindi mahuhulog yung ating isasabit. And then malapad po yung kanyang floorboard. Magaspang na, hindi na kailangan ng matting. And then nasa right side po yung pwesto ng kanyang battery. Dito po sa model 2025, napansin ko lang, mas naging elegant ang dating niya, di ba? Kung dati decals lang, ngayon meron na siyang emblem dito sa side profile niya na kulay gold, yan, sparkle na naka-emboss, oh. And then meron naman yung mga decals design na lining niya na gold. Then dito nakalagay po yung kanyang displacement na 125. At dito naman po yung kanyang brand na Rusi, hindi na yellow o white na mga riders. And then single tone lang po sa upuan. Wala na po siyang stitches. Malambot po yung foam. Makapal naman yung kanyang seat cover. Maganda rin yung tabas mga riders. So malalim dito sa rider seat. Medyo mataas lang ng konti dito sa back rider seat. Ganda yung kanyang shape. Nakahulma talaga sa ating hita at buwitan. At ito ang na-upgrade po sa Rusi Sparkle 125. Kasi yung mga unang lumabas po, yung grab bar, hindi top box ready. So dito, nilagyan na nila ng butas mga riders. So para pag maglalagay po tayo ng top box, pwede na dito. Plate na lang ang kailangan. So ready na siya para sa top box natin. Pero alam nyo, malaki naman yung kanyang U-box eh. Kaya baka mag-fit dito yung ating dalang helmet, di ba? Sukatin natin. Oh, yun lang, hindi po pwede kahit medium size, oh. Sumabit siya sa side eh, medyo malaki. So dito siguro ang kakasya mga half face helmet mga riders o yung maliliit na sizes mula mukhang pasok dito. Kasi medyo malalaki ang shell din ito eh, kahit size medium lang siya. Pero sa totoo lang malaki po yung kanyang U-box mga riders, oh. And then sa fuel tank capacity, malaki na rin po siya mga riders. Nasa 5.5 liters din po, kapareho din sa Click. And then sa fuel consumption po, 38 to 45 kilometers per 1 liter. At top speed naman po na nasa 90 to 100 kilometers per hour. And then wala pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Tumitimbang po siya ng 106.5 kilos. And then mayroon po siyang ground clearance na nasa 130 mm. At seat height naman po na 765 mm. Kaya sakyan uli natin ha. Matagal-tagal na rin natin i-review ang Sparkle eh. Okay, dito po sa 125. Dahil malapad po yung upuan niya, medyo tiyad po tayo ha. Kahit 5'8" na po ang height natin, parang medyo mataas siya mga riders ha. Pero alam nyo, may mga pamamaraan naman eh. Kagaya na itong upuan, pwede natin itong papalitan ng manifest para maabot natin. Kasi hindi ko sinasuggest na tabasin agad itong stock, diba? Sayang naman kung papabawasan natin yung kanyang mga foam. So kung pwede naman tayong bumili ng isang buo na para in case na tumangkad tayo, balik lang natin, diba? Pero lalapit tayo kung gusto niyo pong lumapat yung mga paa. Ayan, hanggang dito sa pinakadulo, lapat yung ating dalawang paa. Then medyo mababa po yung kanyang manibela. Pero hindi naman tayo pasubsob na parang pang racing ang forma. Maiwasan pa rin natin sumakit yung ating likod dito at medyo straight body lang tayo lagi. Then malapad po yung kanyang gulay board mga riders. So, sa size 9 na paa, eksaktuhan po siya mga riders. Then malaki po ang clearance dito, yung allowance sa ating tuhod kahit meron siyang dalawang malalaking pocket. Makakapaglaro pa yung ating tuhod. Yan. Basta ugalin lang natin ang level lang tayo dito mga riders. Huwag tayong kabuka. Pwedeng madali ang ating tuhod sa biglaang may nakasalubong tayong mga motorsiklo, di ba? And then check po natin yung sa turning radius. Okay, eksakto po sa ating hita yung kanyang bar end. Ayan.
So iwasan nga po natin bumuka para pa nag-sharp curve tayo, hindi tayo maiipit. Check po natin yung kanyang rear brake na drum. Okay, soft lang yung kapit niya, tama-tama lang, pero I suggest i-adjust pa po ito para lumakas. Pero effective siya kasi di ba madulas yung ating sahig, itong simento, pero kumakagat siya ng ayos, oh. And then dito naman po sa front brake na disc. Okay, syempre matik yan, malakas po yan, half press lang kasi nga po disc brake na siya. Then sa kanya pong single sided shock na rear suspension, okay, dito panalo, malambot siya mga riders, oh. Mabilis siya mag-bounce, hindi na yung parang binipilit pa natin, di ba? So dito konting indayog lang natin, sayaw agad siya, malambot. Kaya kita nyo naman po yung response ng kanyang rear suspension, oh. Diba? Yung kanyang body, yung kanyang CVT, kita nyo kumasama rin, diba? Kaya sigurado magiging komportable po tayo dito. Pero wag natin ideahan sa masyadong malulubak, baka masira naman yung ating mga suspension. Para po sa updated price ng Rookie Sparkle 125 ngayong August 25, 2025, nasa 65,000 pesos, and then down payment 4,000 pesos, and then sa monthly installment sa tatlong taon po ay 2,900 pesos, and then monthly rebate po na 300. Okay, sa mga interesado po ha, pasyalan nyo lang po sila dito sa Rusi Malite, Victoria Branch, Victoria Laguna. So pwede nyo pong i-visit yung kanilang Facebook account na Rusi Malite. Hanggang dito na lang mga editors, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.